Yo, what's up mga idol? Posible bang makuha ng Miami Heat si Bradley Beal at DeMar DeRozan? Malaki na ang progreso ng Miami Heat sa posibleng pagkuha kina Bradley Beal at DeMar DeRozan. Bagamat wala pang napagkasundo ang kontrata, malaki na ang naging proseso ng Miami Heat sa kanilang pagsisikap na makuha ang dalawang dating NBA stars na sina DeMar DeRozan at Bradley Beal. Ayon kay Barry Jackson ng Miami Herald, nakipag-usap na ang Heat sa kampo ni DeMar DeRozan at Bradley Beal tungkol sa posibilidad na sumali sila sa koponan. Sinabi ni Jackson, nakipag-uusap ang Heat sa kampo ng free agent forward na si DeMar DeRozan matapos piliin ni LeBron James ang Philadelphia 76ers. Gayunpaman, wala pang kasunduan sa ngayon at hindi pa malinaw kung magkakaroon na ng kontrata. Dagdag pa niya, nakipag-usap din ang Heat sa kampo ni Bradley Beal na mas maagang ngayong off-season, ngunit nananatili pa rin pangunahing prioridad ng koponan si Klay Thompson. Parehong kabilang sina DeMar DeRozan at Bradley Beal sa pinakamalaking unrestricted free agents na nagtitira sa merkado ngayong off-season. Matapos si Wade ng Sacramento Kings si DeMar DeRozan nitong buwan, nagtala siya noong nakarang season ng 18.4 points per game, 2.9 rebounds per game at 4.1 assists per game, habang tumira ng 49.7% mula sa field goal. Samantala, tinanggihan ni Bradley Beal ang kanyang $5.6 million player option para sa 2026-2027 season upang maging free agent. Naglaro lamang siya ng 6 na laro para sa LA Clippers bago natapos ang kanyang season dahil sa injury sa balakang. Nagtala si Beal ng 8.2 points per game at 1.7 assists per game habang may 37.5 field goal percentage. Kasama ni DeRozan at Beal si Klay Thompson sa mga pangunahing target ng Miami Heat. Matapos opisyal na piliin ni LeBron James ang Philadelphia 76ers, mas determinado ngayon ang Miami Heat na palakasin ang kanilang roster gamit ang iba pang malaking pangalan. Si Klay Thompson ang pangunahing target ngayon ng Miami Heat matapos mabigo kay LeBron James. Matapos mabigong may balik si LeBron James, nakatuon na ngayon ang Miami Heat sa paghabol kay Klay Thompson. Ayon muli kay Barry Jackson ng Miami Heat, si Thompson na ngayon ang pangunahing target ng Heat ngayong off-season. Nananatiling pangunahing prioridad ng Heat si Thompson, ngunit wala pang palatandaan kung kailan o magiging available siya mula sa Dallas Mavericks. Dahil malayo pa ang Mavericks sa luxury tax, wala silang malaking dahilan para i-buyout si Klay Thompson. Liban na lamang kung papayag siyang tanggapin ang malaking bawas sa kanyang sahod. Maaaring kailanganin ng Heat ang kanilang $8 million exception upang matulungan si Thompson kung sakaling pumayag siyang mag-buyout sa Maverick Dallas. Papasok si Klay Thompson sa huling taon ng kanyang 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $50 million kung saan siya kikita ng humigit kumulang $17.4 million sa 2026-2027 season bago muling maging unrestricted free agent. Kung nakaraang season nagtala siya ng 11.7 points per game, 2.1 rebounds per game at 1.4 assists per game ng 21.7 minutes per game habang tumira ng 38.3% mula sa 3-point line sa loob ng 69 games. Dahil nang inuugnay ang Miami Heat kay Thompson, ngunit ayon sa mga ulat, seryoso lamang silang gagalaw kapag nagkaroon siya ng buyout mula sa Mavericks. Ngayon, mas bukas ang Dallas Mavericks sa posibilidad ng trade kaysa sa buyout. Hindi pa tiyak kung paano makukuha ng Miami Heat si Thompson habang patuloy nilang binubuo ang koponan sa paligid ni Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Pahayag ni Jason Tatum bilang leader. Nagdulot ng espekulasyon tungkol kay Jaylen Brown. Ang basketball camp, nagbigay si Jason Tatum ng mensahe tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging leader. Kay Tatum, ang pagiging leader ay hindi nangangahulugang alam mo ang lahat. Ko rin na lamang lahat, handa akong aminin may mga bagay na kailangan ko pang matutunan. Ang isang tunay na leader ay hindi natatakot magtanong at matuto mula sa ibang tao. Kumat naging inspirasyonal ang kanyang mensahe, marami ang naniniwalang maaring may patama ito sa dati niyang kakampihan na si Jaylen Brown. Sa ilang tagahanga, maaaring ipahiwatig ni Tatum ang kanilang naging relasyon matapos ma-trade si Brown sa Philadelphia 76ers. Alabas din sa ilang ulat na hindi umano gaano kalapit ang samahan ng dalawa, dating pangunahing bituin ng Boston Celtics. Dito lalo pang tumindi ang pananabik ng mga NBA fans na makita ang unang paghaharap ni Jason Tatum at Jaylen Brown bilang magkalabang koponan matapos halos isang dekadang magkasama sa Boston Celtics. Sa tingin ninyo, sino ang pinakamagandang makuha ng Miami Heat? Si Klay Thompson ba, DeMar DeRozan o Bradley Beal? Palagay ninyo, may patama nga ba si Jason Tatum kay Jaylen Brown? O isa lamang itong motivational speech? At ang inyong opinion mga idol, at maraming salamat po mga idol.